morning is all about into the deep. Moingon tag into the deep, palalong. Adto ta sa lalong. Amen? Kinsa dari ang mga swimmers? Kabalo mo lang, oy. Ako magsana all na lang gid ko. Olay kabalo mo lang, oy, dire. Kinsa dari ang mga kahawod maglangoy or ang mga swimmer? Sana all swimmers. Ang swimmers gyud nga kabalo mo langoy dili na ma-enjoy pag naara sa mabaw. Amen. Kami nga di kabalo mo langoy dito na lang jud mi sudaplin sa baybay maghapak-hapak sa tubig. Pero katong mga hawod mo langoy, di jud na palabot nga di mo kaadtog lalong. I remember si Mika man siguro to sa gumasa. So dito ta dapit mangita jud sila katong color nag-blue ang water. Kay dito sa lalong, dito sila ma-enjoy. Ang buto sa nasa lalong, di ko ka-relate kay di lagi ko kabalo mo langoy. Pero sa ilaha, it is an enjoyment, such an enjoyment. Pag naati sila dito sa lalong, labo na itong nag-bluish din na water. Siguro kay maka-extend og taman ilang tiil, mapakita nila ilahang mga different strokes sa ilahang swimming. Diba? Lahi ang enjoyment pag naasa lalong. And the same thing in our Christian walk. Lahi ang enjoyment nato kung magpalalong ta sa presensya sa Ginoo. Wala mo nag-wonder nga nung some Christians pagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo, grabe kainit. Along the way, nawala sa pagpangalagad, it is because ni-stay ra sa mabaw. I want you to understand na disenyo sa Dios na mas mo-grow, mo-deepen at ang relationship sa iyaha. Wala tag-design ni Lord aron magpabilin nga stagnant. Moingon tag-stagnant, o sa nag-stagnant sa Bisaya, nakapundo lang nga tubig. Kapansin mo sa nakapundo nga tubig, unsay naaana? Gilumot. Gilumot, usahay na, pay daghang lamok. And if we could relate that in our journey as a Christian, if we stay stagnant, magpabilin lang ta dara nga dapit, magpabilin lang ta kung asa ta karon, the possible thing nga pwede mahitabo sa ato along sa atong journey, there is possibility na kung dili ta magpalalong sa presensya sa Ginoo, malunod hinuon ta pero we will die spiritually. Amen? So, mo nang dapat, masabta na to, as Christians, we should long for this thing nga dapat magpalalong. Hingnay mong tapad, palalong. Kumbaga, kung naamayan tayo butang nga dapat dili nato angayan ikontento sa ato ang kaugalingon, mao na atong pagpangalagad sa Ginoo nga ingani lang ta taman. I am not saying kanang wrong nga sa ingani lang ta nga state, pero I mean kinahanglan pod as Christians, as follower, as believer of Jesus Christ, we won't settle sa dere. We won't settle sa kung unsa lang ang naata karon or unsa ta karon. We should long for more. We should long for deeper relationship kay Lord. Amen. Kinsay andam nga magpalalong sa iyang relasyon diha sa Ginoo. Ayaw lang palalong sa imong relasyon sa imong isig ka tao, but more than that, dapat adunay pagpalalong sa atong relasyon diha sa Ginoo. Amen? Because it was the Lord ever since nga nakauban nato. So, karon nga kabuntagon, we will be discussing biblical principles on how to go deeper. Paano ba? There is a saying that says, it is not how deep you go. Dili sa unsa daw kalalong, pero paano ka nagpalalong. Kay there are things nga, basig nagpalalong ka, pero mali imong strategiya, mali ang imong pamaagi, ang ending, patay gihapon.
Ang ending, lumos gihapon. So as Christians, how are we to go deeper? Paano ba ta magpalalong sa sa atong relasyon dira sa Ginoo? So wala tayo lang hisgutan the passage that we have read gaina. Number 1 is, pwede ba ninyo basahon? Kani, listen carefully to the instruction. Paminaw o tarong unsay instruction sa Ginoo. Gingon sa Luke chapter 5 verse 1, one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. Listen carefully. Naga-preach si Jesus ana nga senaryo. So kung naay naga-share sa pulong sa Ginoo, naay naga-preach diri sa atubangan, ayaw tulog-tulog igsuon. Inay mong tapad, ayaw pagtulog. Ayaw tulog eh. Ginghan pa dara, listen carefully to the instruction. Laliman ka, Jesus at that time was so famous. Kinsay pinakasikat nga artista karon nga nailhan ninyo? Si Hammer daw. Itandi na sa kasikat ni Jesus sa unang panahon. Tanawa God, there was sa verse 1 ana, crowds pressed in on him. So it means a lot of people nag-aadto sa iya para nang jud makapaminaw. Sa ato karon pila na ba kawali atong nadungog? Pila na ba ka-preaching sa atong nadungog? Sa pila ka tuig nato nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang pangutana, did we listen carefully? Basin hearing and listening is different. Basin naka-hear lang ta ba? Pamaingon kag naka-hear lang ka, nakadungog lang ka. But when you say listen, nadunggan nimo og imuhang gisabot. Basin sagad sa ato ang manggod karon, gusto magpalalom, gusto ma-mature, gusto mag-grow sa pagpangalagad sa Ginoo, pero di ka balo maminaw. Diba sa exam or sa test, instruction is part of a test. So before we can go deeper, dira kay Lord, paano ba tayo go deeper? Number 1, we have to listen to His Word. Kinsa man na rin nagabasa pa sa pulong sa Ginoo. I'm not asking here as being a perfect person na perfect attendance gyud, sana wala joy sipyat, but kung gusto ta nga magpalalong sa pagpangalagad sa Ginoo, dapat himuon nato ni nga mga pamaagi. Amen? Di ba sa mga swimmer, naapod na yung mga instruction nga ginahatag ang coach, paano mo langoy? Paano mo, napagod ka ng musub-sub gyud sa ilalim. So same there with us. If we wanted to grow spiritually, ayaw pabilin. Anang, igo ra ka mo basa o Bible verse sa social media. Ngayon ka, para dyan sa kuha. Para dyan sa kuha yung verse nga nakita na ko. Lahi gyud nga ikaw personally mo basa sa pulong sa Ginoo. Nasabtan, God wants us to have that deep relationship with Him as much as we do. Kung gusto ta nga magpalalom sa relasyon nato sa Ginoo, labaw na si Lord. Labaw na ang Ginoo. Remember that He died for us because He wanted, kumbaga, ingana ta kapinangga niya at tuwangan niya. Amen. So, walay excuse, kumbaga, walay butang, walay hindrance dapat nga nung dili ta makapaminaw sa iyang instructions. If we really put Jesus as very important person sa atong kinabuhi. Amen. So God wants to have that deep relationship. Kay sagad sa ato, gingon ako ganina, gusto siya mailhan og taman, pero dili ta kabalo maminaw or musabot sa iyang instruction. Kay sometimes, klaro kay ang instruction ni Lord sa iyang word. Kinsa nakatry ana, nangayo kag sign.
Tapos, klaro kayo ang instruction ni Lord sa iyahang word. Pero kay gahi kag ulo, di jud ka masupa ka. So walay deepen nga mahitabuan na, walay pagpalalom nga mahitabuan na. So we have to listen. For us to go higher, we need to go deeper. Kung gusto ta nga mas mulalong pagyod sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mas mailhan pagyod si Lord, kumbaga mo promote into a promotion nga sa kingdom ni Lord, sa ministry for the Lord. If we want to go higher, we should go deeper. Deeper in our personal relationship with the Lord, deeper in our personal time with the Lord. Pila ka oras or pila ka minuto ang nahatag nato kay Lord every day. Every day. Kanang pag-ampo gud nimo. Kanang pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, kanang pag-meditate nimo with the Lord. So we cannot assume Christians nga mo tubo ta, nga mo mature ta kung dili ta mo palalo or mo go deeper. Especially in our personal, intimate time with the Lord. Kaya kung unsa inyo hang makita diri sa atubangan, it's just a public display of what is being done on or privately. Kung unsay ginahimo sa pribado nga time, sa pribado nimo nga lugar, mo display lang na siya publicly. You don't have to force it all. Amen? That is why, kanagong, I am very strict when it comes to devotional, especially when you are being used by the Lord, especially when you are being used here on the pulpit. Because you are a vessel of the Lord, you are an instrument of the Lord na paggagamiton. And we want the church to go higher. We want each one of you to mature, to grow spiritually, to grow higher, to go higher, so that it should start muna sa atua, which is to go deeper in our relationship with the Lord. Kay dili man pud mi gusto as your pastors nga kami lang ang musutoy sa pagpangalagad sa Ginoo, kami lang ang mulapo sa pagpangalagad sa Ginoo, and then mabilin mo, but it is our desire to let the church or kamutanan that we will go higher together. Amen? Amen. So, for an example, kinsa diri na ay relationship or ka-relationship. Just wanna set as an example, di ba? Ang level ana is una, kung gigihimo ba ninyo ni, ang una is you prayed for that person. First level. The second one is, if there's a confirmation, you will start to court that person. Mga lalaki, magsugod og panguyab. Anang babae nga inyo hanggi. Pray from the Lord. And then the next level, Ana, is you will become girlfriend or boyfriend. You will become into a relationship. And then the next level, Ana, which is the higher level of relationship, is marriage. That's the thing, that's the level on, dalo na to sa relasyon diri sa kalibutan. But in Christianity, we start as infants. Unsa nang infants? Mga babies. Nagsugod gyud ta tanan sa pagiging baby. Bibibihon pa nimo gyud. Dili magsimbay, follow up sa gyud og taman. O gamay pangluod adto nimo sa di problema inani ana. Nag-start ta ana tanan. Pero along sa journey, dili pod gusto si Lord nga magpabili na lang tang pabebe tanan. Inyong anak, bisag unsa naka-cute ining gamay niya, di ba cute man gyud kayo ng mga little ones. Pero dili mo gusto magpabili nga ingana na lang gyud sila kadako hangtod sa hantod. Amen. Gusto po mo ana nga mutubo sila, mo grow, mo mature. So same thing with our Christianity. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, the Lord wants us to grow. Ingnay mong tapad, grow. Grow. And for us to grow, we should go deeper. Amen? This is how we should be. Quick to listen, dali maminaw sa pulong sa Ginoo. When He speaks, ayaw pagahiay mong kasing-kasing.
Ayaw pagahia, if there is a conviction, if there's a word from the Lord, do not harden your heart. Ayaw pa bungol-bungol kay dili ka bungol. Inay mong tapad, dili ka bungol. Gusto ka madayonan kapag kabungol nimo. Gusto mo madayonan mo pagkabungol. When there is instruction from the Lord, ayaw pa bungol-bungol si Lord. Dapat we should listen carefully to His word. And I know, pag na-instruction, na-command from the Lord, kinsa dere na ay duda pod nga kauban, the moment nga na-instruction. There will be doubts. Verse 5a, pwede ba i-flash? Mix. So na mix. Makantahon ako ni mo mix. Okay. 5. Okay, sige. Next is how to go deeper. Pwede ba nato basahon tanan? Choose to humbly obey. Mapainugsanong pagtuman. Kaya nga naman, the moment that the Lord will instruct us, kung naay ginasugo si Lord, naay ginamando si Lord sa atua, there will be doubts yun. Dara, o, gi-highlight na ko, if you say so, ay, gingon niya ba, Master, Simon replied, we worked hard last night, pero wala mi nakita. Walay bisag usa nga isda. Giingnan man gud sila ni Jesus nga, kumbaga, ipalalom, ihulog usab ang inyong net. Pero ang na kay Simon, as human as he is, nayduda siya nga, Taysa, gika naman may diragod gabi wala gyud bisag isa. But, what amazes me is this, pero kay giingon man nimo Lord, sige, I let the nets down again. He chose to obey. Nituman gihapon siya bisag adunay pagduda sa iyahang kaugalingon. Nituman gihapon siya bisag dili sa sure sa unsa naabagyod ni. Naabagyod kay murag gabi pagyud ni sige pangisda wa gyud. Kinsay mga mangingisda diri? Ka-relate nga wala man gyud kumbaga makaingon ka ba nga that is so impossible nga ginapabuhat nimo Lord. Pero with Simon, he said, but if you say so, sige Lord, among ibaba usab ang net. Dapat parihatan ni Simon na despite and in spite sa kaduda-duda sa ato ang heart or na mga doubt sa atong kasing-kasing, dapat mas pilion nato nga mutuman. Mas pilion nato nga mo-obey sa unsay instruction ni Lord sa ato. Bisag lisod. Amen. Bisag lisod. The highest form of obedience is in surrender. Bisag lisod na kaayo, pero the moment that you have surrendered your life to the Lord, bisag unsa pa na kadili nimo kaya ingon nimo, pero when you have that obedience towards the word of the Lord, you will do it. Himuon gyud na nimo. Kay mo may gusto sa Ginoo. Di ba gusto ka nga mulalom? Gusto ka nga mo mature? Gusto ka nga mo grow? Then pagtuman, nobody ay nilanggo sa kinabuhi nga sige lagsupak sa katong mga ahead sa iyaha. Mga ginikanan, ang inyong mga anak nga gahay kay ulo di maminaw sa inyo ha. Would you think matarong ang ilahang kinabuhi? So choose to humbly obey. If you say so, I let the nets down. Murag ibaba usaba, itaktak ba na sa sa unsa ba na sa Bisaya ihulog. Itaktak gyapon. Itaktak gihapon ang net na ay gusto nga ipababa si Lord, na gusto si Lord nga ibuhian. Ato nila buhiin ninyong net, ihulog ninyo pagtuman lagi. And the thing is, unsa man ang gusto ni Lord karon sa atoa, just like the nets nga gusto niyang buhian na nimo. What are those things nga gusto ni Lord pabuhian sa imuha karon? Nga need nimo ihulog, need itaktak, need nimo
Butang lang dara. For we cannot go deeper if wala tay buhian pod sa ato ang kaugalingon. Wala tay buhian sa mga butang nga atong ginadala-dala nga dili na makatabang sa atoa. God wants us to totally surrender before Him. Hinay mong tapad, surrender. Surrender, and the moment we surrender, we obey. It is, for me mga God, ang obedience, it's still a choice. Choice gyapon na nimo. Kung choice nimo magpagahi-gahig ulo, choice na nimo. Kung choice nimo nga mo obey, choice pud na nimo. Kabalo mo, sometimes kita lang pudtog nagapa-complicate sa mga butang sa ato ang kinabuhi. Klaro kay instruction ni Lord, klaro kay sugo ni Lord, nya kay gahi man tag ulo sa pod. Kaingon na lang gyud kagda nga risi. But in our journey, kay basin mo nang dili ka kasutoy og taman, di ta ka palalong og taman diha kay Lord, kay naapay mga pukot nga atong ginapanggunitan. Basig naapay mga butang nga atong ginagunitan nga di pa nato ma-let go. Di pa nato mabuhi-buhian. When the Lord tells you, buhii. Kapila nagingon ni Lord nga buhii. Buhii ang net or unsa ng pukot nga imuhang ginagunit-gunitan. Maybe that is your doubt. Pagduda nimo, that is your confusion. Sa mga fear nimo in life, ingon si Lord, go down or let it down. Amen. Ina imong tapad, buhiin na na igsuon. Buhiin na, dugay na nang ginapagbuhian ni Lord. In our journey with the Lord, there will be times that we will doubt. Tumingon ako ganina, tama pa ba ni Lord? Sakto pa ba ni Lord? Dugay na nako, siging inampo, wala lagi gihapon, Lord. Dugay naman ko nangalagad sa imuha, Lord, pero nga nung hantod karon, Lord, murag mauragod gihapon, wala lagi changes, Lord. Hagbay na kog sigig niluhod ani Lord, pero nga nung hangtod karon wala gihapon. But the Lord wants us to continue. Kaya ba nimo gihapon mo basa sa pulong sa Ginoo bisag wala ka ganahi? Kaya ba nato mo debo gihapon bisag di good ka ganahan mo debo good? Kaya ba nimo mo journal bisag gilaay jud kag sinulat jud og type dra sa imong cellphone? Will we still choose to humbly obey? Utuman bagihapon ta? Muampo bagihapon ta bisan sa mga panahon nga atong mga pag-ampo murag wala nay katubagan. Muampo bagihapon ta bisan sa mga panahon gud nga kanang katugon kayo kay ni gabuntag. Ini kagabi pod lamig na mo kay tulog. Pero mo cellphone pa na mga pila ka oras pod. Di pod ka tulog. Pero ini paampuon nimo, dugay lang isa ka minuto tuog na. Choose to humbly obey the Lord. Would you still choose to attend cell group? Mo attend ba mo gihapon nag church? Mo attend ba mo gihapon nag training life, church life, cell life? If moabot ka pa sa panahon nga gikapoy na ka. Kinsay gikapoy dere. Gikapoy physically, gikapoy emotionally, gikapoy mentally, tanang aspeto sa kinabuhi kay gikapoy na gyud siya. I know nga dili excuse ang matag-usa sa ato adiri karon. But going deeper man good, bisan sa kakapoy nato, bisan sa kalaay nato, bisan dili na ta ganahan mo atog simbahan, bisan dili na ta mo ganahan mo buhat sa mga buluhaton sa Ginoo. But when we want to go deeper, mo adto gihapon ta, mo simba gihapon ta, kanagong mo debo mo basa gihapon ka, mo ampo gihapon ka. It's not just a big time nga mahitabo sa imuhang kinabuhi, but a small, little progress sa imuhang life, it's still a progress. And little did you know, na sa imong pag-simple nga obey, pag-simple nga pag-say yes, dala kay Lord, is you are
undergoing sa process sa pagpalalom dara sa presensya sa Ginoo. Kaya the moment nakapuyon ta, the moment laayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, when we stop, asa man ta padulong. Imbes it is, kumbaga, a stepping stone para mas mulalong ta dara sa pagpangalagad sa Ginoo, nahimo na hinuntang stagnant. I believe that God will not put such a situation or instances sa atong kinabuhi nga dili nato kaya lampasan. Nga dili nato kaya malabngan. Amen. Still, bisag anagod, bisag katugon na mo, maminaw bagihapon mo sa pulong sa Ginoo. Amen. Bisag wala nang mo ganahin. Nadya mga, dili dyan, kumbaga, realidad manggod ni nga, not all the time we are not on fire. Not all the time we are on fire. Kinsa man diri Kristohanon nga wala gyud nakaaging kaluya. Kinsa man diri Kristohanon nga permi on fire. Tanan ta nakaagi ana, pero bisan sa atong kakapoy, bisan sa atong kalaay, we have to choose to humbly obey the Lord. Sahay mong sugod lang ang lisod. Pero the moment nga bisan sa imuhang paglisod ug sugod, ni padayon gihapon ka, along the way, you'll see yourself overcoming those situations nga imuhang naagian. Amen. And the last point is, as we obey, it should be accompanied with action. So last point unsa, take action. Ingay mong tapad, take action. Verse 4, hingon, chapter 5, verse 4. Pwede ba basahon ninyo tanan? Ready, go. Gingon dala ni Jesus, now go out! Ayaw po nung panggawas sa unya na. Ingon ni Jesus, go out! That's an action word. Go out! Lihukan! Kay kung nisugo si Lord, naimando si Lord, pero wala gud gihapon ni tuman, wala gihapoy mahitabo. So same thing, where God calls us out, usually, pag naipabuhat si Lord sa ato, it feels uncomfortable. Naisugo si Lord sa ato, sometimes it's cool ba, dili masabtan, but we have to take action. We need to go. Inay mong tapad, we need to go. Just take a step to that calling. Just take a step, ana nga instruction ni Lord nga ginapabuhat sa imuha. Just take a step and it will bring us closer to the Lord. It will bring us deeper to the Lord. Na-remember pa nimo tong bago pa ka na imong Kristohanon, nga kung ikaw i-appoint og ampo kay grabing kulba nimo. Muampo na lang gud ka unta dili ko mapilian ako'y muampo. Katry mo ana. You remember that first time nagigitudlo ka nga, sige ikaw exhort. Pero grabing kakulba nga imuhang gibati. But little did you know that those little steps, those little actions nga imong gihimo is the reason or are the reasons why you are here today. Nganong naa ka karon? Can you say yes man ka adto before? So kung asa ka gidala ni Lord karon, na-remember pa ninyo kung unsa ka sa una? Ako na-remember pa nako, wala lang, apil-apil lang og fellowship. And I remember yun, na may Sunday school dati sa katong church nga ginadong sa Southwood. Bisag prayer lang na makulbaan gid ko. Lagi real kay to sa ko nga muampo na lang gud ko nga unta dili ako ang muampo. Kaysa kakulba nga imong na-feel kay you are not used paana nga thing. But the moment nga tagaan kog opportunity, I won't say no good. If I had to kneel before the Lord to ask for His help, I will. Lord, tabang dili na ko kaya.
I remember the first time that I exhort dito sa AG Saglan, I knew before the Lord nga, Lord, dili ko, kung ako lang, dili to ako. Kaya nga ba nga, it's not me anymore, but I need you, kay dili ko kaya nga ako lang sa ako ang kaugalingon. And little did I know, na sa katong mga simple say yes di ay nako. Ito exhortation, hangtod, naabot sa sa tawag ni youth leaders sa church, naabot sa circuit, naabot sa sectional, hangtod, nadri karon na mastor, kumbaga, wala, naku damha, nga kani nga sitwasyon, where am I today? It's just because a product of those actions that I did before. Of those obedience that I did before. And the relationship that I build with the Lord right now is far more different from before. Dili mabayran ang kalalom sa relasyon nga kanagong na-build nimo with the Lord since sa una hangtod karon. Kanang kapoy man, kanang kulba man, bugat man, ay mga times nga, Lord, marag dili na ako kaya na. But the moment that you choose to take action and continue and obey, tuman lang yun. Sige, padayon lang yun. Bisag sa mga panahon ng marag, wala na yun kaganahi, padayon lang yun. And you will know that the Lord, never once the Lord nagibiyaan ta or gipasagdaan ta. And kanidyo akong mga Christians, nothing compares to the relationship natin na build with the Lord. Wala yung makaikumpara sa bisag relasyon pa namo sa mubana. Sa mubana. Dili makakompare ang kanang relasyon sa relasyon nga na-build na ako kay Lord. Amen? To the point na abot ko sa ako ang life na I am okay. Okay na ko, Lord. Hindi ko mamingyo. Pero kay kulit bang kayo siya good? I mean, naabot na ko sa point tungkol sa relationship, sa deep relationship na na-build ako kay Lord, I was contented. Lord, okay na ko, dili mamingyo. I am contented, I am satisfied, and I am happy with the life that I have. Kay, nakitagin na ko akong life yun, full-time put in the ministry. Kanang I did not see myself nga asa padalo ni Lord. I see my happiness. I see my joy. I see my life being used by the Lord. We build man tag relationship sa other people, but let us make sure that we will build a deeper relationship with the Lord. Kanang makaingon dun sila nga, unsad yun imuhang pangandoy sa kinambuhi. Na may mga pangandoy. Ako late, adulting naman siguro ni kanagong mag-sermon ni Pastor Iba, wala siya kailangang pangandoy. But the heavenly things, the things that would make the Lord happy, will make me happy. Wala na ko laing pangandoy. That's the thing. So let us go deeper. The position where you are right now is what others looking up to. Kung asa gud ta karon, ginatanaw mo sa uban, ginatanaw mo nila as an inspiration, ginatanaw mo nila on how you go deeper with your relationship with the Lord. Kaya nga naman, next slide, pwede ba basahon na to? And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Unsay mahitabo when we go deeper? Ang nahitabo ilang Simon, the moment that they obey the Lord, the moment nga ni-action sila sa instruction ni Lord, unsay nahitabo? Ang ilahang net nga walay sulod atong gabiuna na puno sa net. Sa isda. Up to the point na murag murag malumos na gud sila sa kabugat or sa kadaghanon sa isda nga ilahang nakuha. When we go deeper, there's a greater catch. When we go deeper, there's a great revelation. Revelation ba nga dili nimo makuha bisag asa,
Pero the moment nga na kay deep relationship with the Lord, there are great revelation nga ihatag niya sa imuha. A deep connection with Him, mapuno ta sa iyang presensya. Things will be revealed beyond sa atong na-imagine or beyond sa atong mga ginahuna-huna. The moment that we go deeper. Miracles, signs, and wonders will follow. Wala man to imagine nila Simon Peter na mahitabo to. Pero as they listen, as they obey, and as they take action, boom, tuwa, na ay harvest nga nahitabo. Na ay mga dagkong butang nga nahitabo sa ilahang kinabuhi. Kinsa gusto diri maka-experience that the Lord will do such great things sa atong life. Nga dili lang ka diri kutob, that the Lord will bring you higher, will bring you into the greater things beyond our imagination, beyond our thinking. Kinsay gusto ana nga mahitabo sa iyahang kinabuhi. And then we have to go deeper. Palalom. And last verse, Luke 5, verse 8 to 11, it says here, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck by the number of fish they had caught. Na-amazed si Peter. And na-realize niya that it was God. It was Jesus. How sinful He is at umangan sa Ginoo. And then Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Isa sa butang na atong ma-realize, the moment nga mas malalong ko na itong relasyon sa Ginoo, mahibawan po na ito iyang kasing-kasing. And His heart is, unsa? To fish for people. Ang ending, He wants our going deeper or our pagpalalom na to sa Ginoo, mo resulta gihapon siya sa unsay gusto or unsay sulod sa kasing-kasing ni Lord. Pansinin niyo, pag you are too close to someone, kumbaga, you are one, your vision becomes one, your plans become one. And with the Lord, the moment that we will get closer to Him, kanimo gud ang heartbeat ni Lord, people, let us win souls and make disciples. That's the very reason for it. That's the heartbeat of Jesus. So again, in conclusion, how to go deeper in our relationship with the Lord. Number one, listen carefully to His word. Next is choose to humbly obey. And then last, take action. Pwede ba manindog na ninyong tanan? Hallelujah. And I want every one of us right now nga, sagdisay mo